Okay, mga kapatid, basahin po natin agad ang title nito. Ito kasi parang nakahanap na nga ng bansang matutuluyan itong ating Tatay Digong para po naman makapagpahinga sa ginawa ng mga hayop na taga-ICC na yan. Ano? Ito ho ang title niya. Sa wakas, shock na sila. Kakapasok lang. Update kay Tatay Digong sa ICC, nilabas na. Ayan. Tapos si BP Sara kasi nagbabala din, no? Kung ano man ang mangyari kay Tatay Digong, mananagot po itong mga namumuno dito sa Pilipinas, pati po yung mga ICC. Dapat kasi may sarili pong doktor para kay Tatay Digong. Pero base ho sa pagkakaalam ko, sila na ho ang pumipili doon ng doktor para kay Tatay Digong. Mamaya kung ano-anong ang ipakain o iturok doon, di ba? Hindi ho maganda. Okay, panoorin na ho natin ito ng Kung sabay-sabay. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat ho lagi, Sir Prince. No? Thank you. Okay, i-play na ho natin ito. Kasi po, kapag interim release, at least makapagpahinga siya sa kung sino man yung bansa na mag-host sa kanya, na doon siya muna. Kasi alam naman natin, kung dito sa Pilipinas, edi syempre papalagyan si Bangag Marcos, di ba? Oh. So kung hindi pa naman in-announce ni VP Sara kung saang lugar yon na while the case is going on, at least doon lang magpapahinga si Tatay Digong sa bansang mag-host sa kanya. Mas maganda yon. Kasi pag dito sa Pilipinas iuuwi, baka pag-initan na naman ng pag-initan. Kita mo naman po yung ginawa nila, di ba? Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright! Okay, at panibagong reaction video na naman ang ating gagawin ngayon, at reaction sa update patungkol po dito sa ICC. Meron na po silang update patungkol po kay former President Duterte. Yes. Yan ang una nating babasahin, ang kanilang update, at saka magre-react tayo. Pangalawa ay itong magandang pakinggan na mga pahayag nito ni Attorney Rowena Guanzon kaugnay po dito sa palpak na administrasyon ni Bongbong Marcos. Okay? So yun lang pa, dalawa lang po ang ating itatalakay ngayon at ire-react. Pero mataas po ito kasi po may babasahin po tayo dito sa mga latest sa ICC documents kaugnay po sa kaso ni former President Duterte. Okay? Yes. So, yun lang po ang pag-uusapan natin, guys. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Ito, punta tayo kagad dito sa update ka patungkol sa ICC. Okay, medyo tayo po'y nalulungkot na ganito po ang update na ito ng ICC. Ngunit ina-expect na natin ito Okay? Kasi alam naman natin, sabi nga nila parang may kasabwat yung mga diba? Yung mga dilawan sa ICC. Okay, many to mention. Sina Trillanes, De Lima, at lahat ng mga bitter dito kay former President Duterte. So, ngayon ay mga 2 hours ago, itong balita na ito. Ito yung update. 1 hour ago pa ito na na save, pero na reactan ko ito after 1 hour. So magdadalawang oras na, no? So sabi dito sa GMA News, the Deputy Prosecutor of International Criminal Court recommends that former President Rodrigo Roa Duterte faces trial over 3 counts of murder, according to a redacted document released on Monday evening. Biruin mo, sabi nila 30,000. Kung di ako nagkakamali, more or less siguro, 30,000. 20,000, 30, ewan ko, basta ganon. Tapos,
Malaman-laman natin, 3 lang din pala. Tapos doon pa sa Davao yung isa ata. O yung dalawa, parang di ko alam kung saan nila nakuha yun. Kaya nga kung titignan mo mga kapatid, napakalabo po ng batas nila dito sa Pilipinas. Yung tinutukoy kong batas, yung proseso ng ginawa nila papunta po doon sa dahig. Ewan ko kung dumaan pa sa batas yun. Tapos, maling-mali po talaga pero pinaiiral pa rin nila yan. Ay nako. Mukhang tama yung sinasabi ni Erwin Tulfo. The last low bender, no? Yan, sama-sama sila, no? Okay? So, 3 counts of murder raw. Kaya matutuloy ang kaso ni former President Duterte. So, kung iisipin mo, matatagalan talaga siya, no? Pero I hope yung interim release niya ay maano yun, mag-grant yun ng ICC. Kasi po, kapag interim release, at least makapagpahinga siya sa kung sino man yung bansa na mag-host, no, sa kanya, na doon siya muna. Kasi alam naman natin, kung dito sa Pilipinas, edi syempre papalagyan si Bangag Marcos, di ba? So, kung hindi pa naman in-announce ni VP Sara kung saang lugar yon na while the case is going on, at least doon lang magpapahinga si Tatay Digong sa bansang mag-host sa kanya. Okay? So, ayan, let's face the reality na ganito po ang nangyari, na matuloy po, no? Faces Pero sana sa kabila ng lahat ng ginawa nila kay Tatay Digong, sana may mabigat na parusang isagawa para dito sa mga nagpakulong kay Tatay Digong doon. Napakalabo ho ng mga nangyari. Napakagulo, napakasakit, nasaktan ng mga taong bayan. Kasi ito yung Vice ganda, no? Si Vice, yung bakla, ganyan pa kung makapag ano. Binastos-bastos pa to. Lahat sana sila magkaroon ng araw na pagbayarin nila lahat ng ginawa nilang kabastusan kay Tatay Digong. Ito, 3 counts of murder. Okay? 3 counts. So, hindi pa naman ito proven guilty. Wala pa. Okay? So, babasahin natin ito para alamin natin, ha? Magre-react tayo dito ngayon kung ito ba ay sa tingin natin ay malaki ang chance na gawa-gawa ito ng mga kalaban ni former President Duterte. Which is nagtagumpay sila sa ICC na matuloy itong kaso na ito. Okay? Unahin muna natin itong page 1 na ito. Ayan. Pre-trial chamber 1. Ayan. Dated September 22, 2025. Ayan. Ang original na pagkasulat nito ay English. Okay? Ito ay before si Judge, si Judge Julia, si Judge Rain, at si Judge Maria. Okay? Ayoko nang i-announce yung kanilang mga apelyido, no? Kasi okay na yun, no? Ito naman ay nakalagay sa kanilang website. Okay? Para madali tayo. Situation in the Republic of the Philippines. In the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Public redacted version of document containing the charges. Okay, so redacted meaning ito po ay parang hindi po ito nilagay sa publiko, no? Kung ma-download man itong mga dokumento na ito in public, but itong mga redacted na mga documents na ito ay ang makakita nito ay yung mga taga-ICC lang, no? So this is document containing charges from July 4, 2025 from the ICC. Ayan, January 20, I don't know what is this. This is the number of the documents, no? Ang source po nito is ang Office of the Prosecutor. Tapos, ang nakalagay po dito, no? Lakihan ko para makita nyo talaga. Ayan, lakihan natin, ha. Ayan. Ayan. The prosecution submits this document containing the charges. So dito na po inilagay yung mga detalye sa yung mga 3 counts of murder ni former President Duterte pursuant to pre-trial chamber ICE order. Ayan,
and charges Rodrigo Roa Duterte, ayan, with the crimes against humanity set out below. Mayroon akong dito na parang hindi consistent. Kasi yung mga kalaban po ni former President Duterte, talagang ang kanilang pautot ay dalhin si former President Duterte sa ICC kasi marami raw siyang ginurgor na mga Pilipino na umaabot sa halos 6,000. 'Di ba? Yan naman ang kanilang propaganda. 6,000 halos mahigit yung ginurgor raw ni former President Duterte sa kanyang programa sa War on Drugs. Okay. Tingnan natin kung aabot ba ng 6,000 katao itong mga nagurgor. Okay? Sa mga aligasyon nila. Roman numeral number 1. The suspect is Rodrigo Roa Duterte. Duterte was born on 28 March 1945 in Maasin, Southern Leyte, blah blah blah. So ito yung suspect. Ito yung kung mabasa nyo ito sa website ng ICC. Ano po ito? Itong short description o kumbaga yung information about the suspect na si Tatay Digong. Roman numeral number 2. Parang hindi pa ata siya presidente. Confidentiality. Ayan. Pursuant to the regulations of the court, this DCC is filed as confidential as it contains sensitive information pertaining to the security of the victims and witnesses, public redacted. Ayan, meron na namang mga documents na ayaw nilang ilagay dito, which is ang makakita nito ay yung mga lawyers at saka yung mga prosecutors. Okay? For confidentiality ng mga Pangalan. yung mga anong tawag doon? Yung mga nag-aakusa sa kanya. Okay? Ganito ka-unfair pero wala tayong magagawa. Si former President Duterte is a public figure kaya ang kalaban niya dito yung mga pamilya hindi na nilagay yung mga pangalan o yung mga di umano mga biktima raw ni Duterte. Number 3, the charges. Ano ba yung mga 3 counts of murder na na ibinabato ngayon 3 kay counts. former President Duterte. Yan. Number 1, letter A. Duterte's individual criminal responsibility. Number 1, indirect cooperation. Article 25 of page paragraph 3 of A. Ayan. Number 3, Duterte is individually ito yung nakalagay. 3 ito na yung article 25. Duterte is individually criminally responsible pursuant to article 25 of paragraph 3 letter A of the Rome Statute for crimes charged in counts 1 to 3 as he committed them as an indirect co-perpetrator. Ayan. So, sa pagkakaalam ko dito, hindi man siya ang gumawa. Okay? Parang ang kanilang akusasyon nila dito ay si Duterte yung nag-utos. Pero if si Duterte ang pag-explainon mo nito, talagang ang utos ni Tatay Digong sa mga kapulisan ay yun lang na sumunod kayo sa batas. If your life is in danger, unahan yun na. Oo. Di ba? Yun naman. So, tingnan lang natin kung papasa ba ito. Pero alam nyo, tama nga naman yung batas. Pero sometimes, we bend the law. The airbender, the law bender. Minsan, kung minsan pala, pwedeng gamitin niya na yung low bender na yan, edi okay lang na may natitegi na mga masasamang tao sa panahon po ni Tatay Digong kung sino man yung mga dumadali na yan. Kasi base sa pagkakaintindi ko nung in-interview si Tatay Digong, halimbawa, may mga mayayaman daw sa Davao. Parang pag ganito lang ang pagkakaintindi ko pero baka mali tignan nyo na lang po, pa-comment na lang dyan. Halimbawa, hindi mga pulis ang gumawa, hindi si Tatay Digong. Ngayon, biglang may nategi, may na-deads. Pero yung na-dead na yon durugista, salot sa lipunan,
umaakyat ng bahay, magnanakaw, tapos pag nagising yung mga ninanakawan niya, babawiin niya ng mga buhay, mga nananamantala ng kababaihan, bata, matanda, etc., mga ganyan. Ngayon, na-dead yun kasi nga, inutos na siguro ng mga mayayaman doon sa lugar nila na dapat nang itumba. O, ngayon, iimbestigahan. Minsan daw kasi yung mga lespo, parang ayaw na lang nilang imbestigahan kasi masamang tao naman. Parang gano'n lang ang pagkakaintindi ko. Pero hindi si Tatay Digong ang nagpakala nun. Siguro dun sa lugar nila, yung mga mayayaman parang nagsama-sama, nagtipon-tipon, naggumawa ng paraan para itumba na yung salot na yon. Ngayon, nalaman ng mga kapulisan, sa tingin nyo ba dapat pang imbestigahan na kung sino ang gumawa nun? Oo, tao rin naman yun. Pero parang ang pangit kasi na ididimanda mo yung taong gumawa nun, gayong alam mo namang salot na sa lipunan yun. Yung tinumba, di ba? So parang ganito ho kasi yung nangyayaring nakikita ko kila Tatay Digong na yung mga masasama, yung mga naninira ng buhay, kailangan bigyan ng katarungan kasi naman nategi. Yun po ang hindi ko maintindihan dito sa ating Pilipinas na deserve naman talagang matumba yung mga may kinalaman. Pero yung mga nadamay lang, alam naman nating masakit po talaga. Kaso nga lang, ang word kasi na ginamit ni Tatay Digong o yung mga palaganap nun, yung war on drugs, siguro, kaya nga war, minsan talaga may nadadamay, wala tayong magagawa, pasensya na po. Minsan, wag ka nang sasama sa mga taong ganun. Mahirap na talaga, baka madamay ka pa. Kung alam mo nang ganun yan, sa panahon po ni Tatay Digong, wag mo na. Wag ka nang sumama dyan. Baka mapagkamalan ka pa, di makukulongski ka pa. No? Yun lamang po ang pagkakaintindi ko. Siguro may pagkakamali sa mga sinabi ko, pero ba't mo pabibigyan ng hustisya yung taong berdugo? Nagtutumba ng mga inosenteng tao. Nananamantala ng mga kababaihan, bata, matanda. Alam nyo nang ibig kong sabihin sa nananamantala. Bawal kasi sabihin sa YouTube yung direkta. Pero mabigat ho sa damdaming mawalan ka ng anak tapos ginanon, binaboy lang ng mga durugista. Yun po ang tinutukoy ko na bakit kailangan nyo pambigyan niya ng katarungan. Kaya nga mas gusto ko ang presidente na to kasi po may tapang, may takot yung mga kriminal na gumawa ng masama. Kaso sa panahon ngayon, nakakalungkot yung presidente natin, lagi na lang sinasabi, walang alam. Nakahuli ng mga, nakakuha ng mga shabu-shabu, lumulutang, nakuha sa kotse, pero magpasa hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang big fish. Wala man lang tayong nakitang napakulong na mga drug lords. Sa panahon po ni Tatay Digong, meron, hindi lang ho binabalita, hina-highlights nila yung maliliit na tao, bakit daw ginaganire, ginaganito. Pero meron pong nakukulong ng mga big. Ang problema po, hindi ho kasi binabalita. Yan ang hirap. Kasi yung mga oligarko, no? Sa tingin ko lang opinion ko lang, oligarko nagpapagalaw ngayon sa gobyerno natin. Sa tingin ko lang, nakakalungkot tong isipin na sana ang Pilipinas asinsado na, pero nababalot po tayo ng dilim.